Reggie, are you okay? Ay! I can remember everything now. Hindi ko anak si Zoe. Hindi ako ang tatay niya. Niloko ako ni Moira. Pinaniwala niya sa akin na anak ko si Zoe. Paano tatanggapin ni Zoe na hindi pala ako ang totoong ama niya? Baka mas makakabuti kay Zoe kung hindi na niya malaman yung totoo. Niyakap nga po ni tatay nang mahigpit si Zoe kanina eh. Paisip lang po ako kasi parang sobra po yung reaksyon ni tatay. Parang si Zoe po yung na-aksidente eh. Parang talaga nag-aalala po siya na baka mawala si Zoe sa kanya. Tsaka doon naman po ako pero hindi niya ako niyakap ng ganun. I need to talk to Justine. Kanina ko pa siya tinatawagan pero cannot be reach yung number niya. Eric, Justine is... Kasama mo ba siya? Ba't ka umiiyak? Isn't it obvious? It's a despedida gift for Justine to celebrate how she lived her life. Pasensya na po kayo pero hindi po to party kaya pwede po ba ilabas niyo na po yan? Ay! Hindi pa ba enough yung pain na nararamdaman nila? Yang sugat na nararamdaman nila. Imbis na gamutin ko, ididiin ko pa yun lalo hanggat sumigaw sila sa sakit. Mom, I'm gonna show them how to turn a boring funeral into a spectacle they'll never forget. Sandali, ano nangyayari dito? Bakit kayo nandito, ha? Pwede ba itigil nyo yan? Sinabi lang tumigil na kayo eh. Pagdanin nyo nga yan. Ano? Sorry po, pinapag-utusan lang po kami. Huwag po kayong magalit sa amin. Sino nag-utos sa inyo? Babae ho. Close daw po siya sa namatay. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ako ang nagpadala sa kanila dito. Ako lang naman ang Chinese na kilala nyo, hindi ba? Ah, ikaw naman, Lynette. Bakit mo pinapagalitin yung bata? He's just doing his job. Pagpasensyahan nyo na sila, ha? Teka, anong parte pa doon sa ginawa nila ang ayaw nyo? Lahat. Ma'am Morgana, di ba nag-usap na po tayo? Pwede bang tumigil na po kayo? I just want to offer my condolences. Eh, hindi niya naman tinanggap yung cake na pinadala ko. So I went the extra mile to show you my deepest sympathies. Sa pamamagitan ng Dragon Dance. Ano ba yan? Pinagloloko niyo ba kami? FYI, isa itong Chinese custom na nagmula pa sa Shang Dynasty. Ginagawa ito para maihatid ang kaluluwa ng namatay sa kabilang buhay. Ayon nyo nun, ihahatid ng happy si Justine sa kabilang buhay? Excuse me. Excuse me. I'm a full-blooded Chinese. And wala yan sa tradisyon namin. What I know is, Chinese New Year originated in Shang Dynasty. Hindi yung sinasabi mo. Baka naman ikaw itong may gawa-gawang tradisyon. Dahil bata pa lang ako, ito na ang kinalakihan ko. Then, isa kang malaking fake news. Pwede ba, huwag mong sinisira at iniiba ang Chinese tradition? Matuto kang rumespeto. Hindi kaya ikaw yung fake Chinese? I bet you can't even speak Chinese. 我是中国人，你是一个骗人。 Pasensya na, ha? Kami na humbala dito. Sorry, Pogi. Pwede ba, Morgana? Tumigil ka na. Kaya nga po, Ma'am Morgana. Saka obvious naman na gawa-gawa niyo lang to para manggulo eh, hindi po ba? Well, what you think of this doesn't even matter to me. Ma'am Morgana, pwede po ba kayong sumagot ng maayos po? She may not like my answer. She may not like the way I answer. She may not like the content of my answer, but I am answering anyway. Bahala na kayo dito, ha? Alis ka na nga, Morgana. Uy, sandali! Alis ka dito! Sandali! Aray ko! Sandali! Alis ka na! Sandali! Wait! Alis ka na dito! God!
Your blood pressure is still relatively high at 160/90. We need to manage it para po maging normal at stable ang BP ninyo. Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa Apex? Hindi na, Doktora Menor. Hindi ko yata kayang iwanan si Justin. But I really want to thank you and I appreciate your being so considerate and really dedicated to being a doctor. Thank you. Wala po yun, Miss Giselle. Hinahanap po kasi talaga ng katawan ko ang pagiging doktor. So after ko manganak, I decided to go back to Apex. To go back to my first love. Mahirap kasi pagsasabayin ko yung pagiging nanay, pagiging doktor. I understand, but I think you should choose and prioritize your child. Kasi alam mo, pagiging doktor, madali mo namang balikan anytime. Pero yung panahong nawala sa pagiging ina mo sa anak mo, hindi mo na maibabalik. Lalo na kung alam mong hindi na siya babalik kahit kailan. Kung ano ba? Ano ba? Let go of me! Napakasama na! Aray! Pati patay hindi mo na pinalagpas? Ano ka ba? Nagmamagandang loob na ngayong tao, minamasama mo pa? Nagmamagandang loob? Yan ba yung tawag mo, nagmamagandang loob? Naku, wag na. Iuwi mo na lang yan. O di kaya kung gusto mo, puntahan mo yung puntod ng kapatid mo. Doon ka magpa-dragon dance. Pagkatapos nun, sumunod ka na rin sa kanya. Tita, what happened? Your Tita Lynette did this to me. She hurt me. Hindi pa ako tapos sa kanya. That's enough, Tita! Anong that's enough? Gaganti ako sa kanya? Ako na bahala sa kanya. Pero hindi ngayon. For now, umalis muna tayo dito. What? Halika na. Kung may kailangan pa dyan, sabihin mo lang sa akin ha, para madala ko. O, sige. Tita Lynette! Salamat, bye-bye. Tita Lynette! Pwede ba kita makausap? Bakit mo sinaktan si Tita Morgana kagabi? Zoe, pasensya na. Hindi ko naman siya sinasadyang masaktan eh. Paano kasi gumawa na naman siya ng eksena kagabi? Pwede mo naman siyang pinalis na hindi mo siya sinasaktan. Zoe, kilala mo naman si Morgana, hindi ba? Hindi ko naman siya mapapakiusapan ng maayos eh. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Nagpa-dragon dance siya sa burol ni Justin. Kaya ko siya pinaalis doon kasi ayoko makita siya ni Ma'am Giselle dahil ayoko na madagdagan pa kung ano man yung nararamdaman niya. Wow! Kung makaasta ka, ang kala mo, parte ka ng pamilya namin. Let me remind you, hindi ka pa kasal sa daddy ko. Nanay ka lang ni Annalyn at wala kang karapatan na saktan yung pamilya ko. Zoe! Huwag mo pagsalitaan ng ganyan ang Tita Lynette mo. Would you like to see my new office? I want to hear your thoughts about if I wanted to get fixed. Tapos later, pwede ba samahan mo ko sa ICU? Gusto ko bisitahin si Lolo. Sure, no problem. Yay! Thank you, Dad! Mamaya sabay tayong mag-lunch, ha? Alright, sige. Okay. See you. Just because she showed you a little kindness, lumalabot na ang puso mo sa kanya. Akala ko magalit ka sa kanya. Yes! Dad, galit ako sa kanya. Pero accepting that offer doesn't mean pinapatawad ko na siya. Sino ba nagsabing pinapatawad ko na siya?
sorry, anak. Sorry. Sorry, Justin. Sorry. I'm sorry, Dad. Pero pinagtatanggol ko lang naman si Tita Morgana dahil sinaktan ng babaeng yan eh. Feeling parte kasi ng pamilya. Zoe, enough! I can't believe you. Kaya tumatapang to eh. Pinaparamdam mo sa kanya na may karapatan siya sa pamilyang to. Dad, ako yung anak mo. Ako yung kadugo mo. Dapat ako yung kinakampihan mo. Hindi yung wannabe tanyag na yan. Zoe, ayoko mag-away tayong dalawa. Sorry sa nagawa ko sa tita mo. Tapos ngayon magpapabiktim ka? Ha? Magpapaawa ka? Ang galing mo talaga eh, no? Zoe, hindi ganun. Ayoko lang kasi talagang dagdagan pa yung iniisip ng daddy mo. Sorry na. Then back off. Back off! Doon ka sa likuran dahil doon ka naman nababagay. Kahit ang Diyos nga eh, hindi ka hinayaang ikasal sa daddy ko. Dahil ninakaw mo lang naman siya sa mami ko, di ba? Mabuti nga hindi natuloy yung kasal. Hindi hinayaan ng Diyos na makapasok ang isang sinungaling at manlolokong katulad mo! You will forever be a gold digger mistress and that will never change. Isa kang kabit! Isa kang disgrasyada at hindi mababago yon. At kahit kailan, kahit sa panaginip, hindi ka magiging tanyag. Zoe, that's enough! Huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi ka isang tanyag. What? Alam ko na ang totoo. Hindi kita totoong anak. Sinasabi mo? Zoe, totoo ito. And I have the DNA results to prove it. Bumalik na ang memory ko. Naalala ko na ang lahat. At naalala ko ang panloloko sa akin ni Moira. Kaya niya ako tinulak sa hagdan. Dahil sasabihin ko na sa iyo ang lahat noon. Pero sa ngayon, ayoko sanang sabihin sa iyo. Kasi pinarealize sa akin ni Lynette na wala naman magbabago sa pagmamahal ko sa iyo. Kahit na alam ko na ang totoo, you'll still be my daughter. You'll still be my princess. At mahal na mahal kita, anak.
Hindi mo ako anak. Zoe, alam ko na ang mami mo ang may gawa nito. At itinago niya pareho sa atin. Pareho tayong biktima ng panloloko niya. Tay! Zoe, ano po nangyayari dito? Zoe, ba't ka umiiyak? Zoe! Zoe! Anak, Annalyn. Si Obeng ang kasama niya nung mangyaring aksidente. Sana nga ako na lang. Para nasabi ko sa kanya na mahal ko siya. Maybe I was never meant to be her mother. Bata pa lang si Justin nung mawalay siya sa akin. At nang muli kami magkita, punong-puno siya ng galit. Nung nagkaayos kami at nagkapatawaran, kinuha naman siya sa akin. Siguro alam ng Diyos na hindi ako magiging mabuting ina sa kanya. Kaya hindi niya ako pinabayaang makasama pa siya. I'm sorry, Eric. Hindi ko naalagaan ang anak natin. Napabayaan ko siya. I don't deserve to be her mother. Lisa, please. Don't say that. Kung hindi ko nilaso ng isip niya against you, hindi sana namin naisipan na gumanti. Pero alam ko, there was a time na gusto rin niyang tumigil, pero pinigilan ko siya. Dahil mahal ka niya. Hindi ka niya kayang saktan. Kung natuto lang sana ako magpatawad. Sana, baka hanggang ngayon nandito pa rin siya kasama natin. Giselle, I'm so sorry. I was too selfish. I'm so... Iba lang dapat ko sa'yo, anak natin. Kung meron man dapat sisihin sa nangyari sa kanya, ako yun. I put her into this situation. Hindi ka mapatawad ng sarili ko. Pero sana ikaw, sana mapatawad mo ko. Sana patawarin mo ko. I forgive you, Eric. In the same way, I forgive myself sa mga pagkukulang ko. Patawarin mo din ako sa mga pagkukulang ko kay Justin. I'm sorry. Ikaw lang. Kung saan ako kukuha ng lakas para tignan siya sa loob ng kabaong. Hindi ko lang. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kaya makita. Andito ako, Eric. Tutulungan kita. Sasamahan kita.
sorry. I'm sorry. Alam niya na. Ano gagawin ko? Zoe, ano ba nangyayari? Ano ba? Leave me alone! Leave me alone! Zoe, ano ba nangyayari? Pwede mo akong kausapin. Para saan pa? Para ipagmayabang mo sa akin na ikaw lang anak ni Daddy? Ha? Ha? Ano sinasabi mo ako lang anak ni tatay? Huwag mo nga ako artihan! Alam ko namang masaya ka na dahil ikaw lang ang tunay na tanyag. At hindi ako! Zoe, hindi kita maintindihan. Anong ako lang yung tunay na tanyag? Ano ka ba? Pwede ba mag-usap po na tayo, Zoe? Tay! Ano ba nangyayari? Ano sinasabi niya nga ako lang din totoong tanyag? Annalyn, bumalik na yung memory ko. Matagal ko nang alam ang totoo. Nawala lang nung nagka-aksidente ako. Pero ngayon bumalik na siya ulit. Hindi ko totoong anak si Zoe. Hindi mo siya totoong kapatid. Po! Pasensya na kung ganitong paraan mo nalaman. I will explain everything to you. Pero sa ngayon, kailangan ko lang habulin mo na si Zoe. Kailangan ko siyang kausapin. Sige na, RJ. Habulin mo na. Anak, hayaan mo na lang muna yung tatay mo, ha? Halika na. Day, matagal niyo na po bang alam? Kailan niyo po nalaman, Day? Isang araw lang. Doon lang pinagtapat sa akin ng tatay mo yung totoo. Eh, ba't di niyo po sinasabi sa akin? Dahil ito, ano yung nangyayari sa'yo ngayon? Alam ko kasi na masasaktan ka. Dahil alam ko kung gaano mo kamahal si Zoe bilang kapatid mo. Kaya napagdesisyon namin ng tatay mo na huwag sabihin sa inyo ni Zoe dahil gusto namin kayong protektahan. Pero kasi hindi na napigilan ni RJ kaya nasabi niya kay Zoe yung totoo. Seryoso ba kayo, Nay? Paano kami ni Zoe? Paano si Zoe? Anak, alam ko na mahirap tanggapin. Alam ko na hindi madali, pero kailangan mo tanggapin yung katotohanan. Eh, paano po si Zoe? Kung ako na, hinihirapan akong tanggapin. Paano po si Zoe? Eh, buong buhay niya, kinikilala niyang daddy si tatay. Paano kami ni Zoe? Anak, alam ko. Pero anak, hindi mawawala si Zoe sa buhay niyo ng tatay mo. Hindi naman itatakbo ni RJ si Zoe. Dahil para kay RJ, anak pa rin na si Zoe at mahal na kayong dalawa.